Isang pinagpalang araw na naman mga kagaya. So sa episode na to, ang ibibida natin ay ang ating tanim na pipino. So hindi na karaniwan tong pipino natin dito kasi pangalawang upload ko na to. Kung follower ko kayo, so pangalawang tanim na natin to ng pipino dito. Kaso yung nauna natin tinanim dito, yung mga maliliit lang yung bunga niya. So marami na rin tayong naitanim na halaman dito sa system natin, dito sa flood and drain setup natin. So na-upload ko na rin yan sa aming YouTube channel. So balikan nyo na lang yon mga kagaya. Ang ibibida ko lang at ipapakita ko sa inyo ngayon yung ating tanim na pipino. So ang ganda kasi ng ating pipino. Ito ay almost 1 month and 1 week na may transplant ko yung pipino rito at ngayon ay namumunga na siya. So may mga ilang araw na lang may ma-harvest na tayo. Kung tingnan nyo kung sa malapitan, ayan yung bunga niya, oh. Bunga, tapos ang dami pa niyang bulaklak. Ito, may malaki na tayong bunga rito. Ayan. Ayan. So ito mga nasa mahigit 120 grams na siguro. Pero bata pa siya kasi nandiyan pa yung bulaklak niya sa dulo. Lalaki pa yan mga kagaya. So ang kagandahan ng system na to mga kagaya, hindi na tayo nagdidilig, wala tayong nilalagay na nutrient solution. Gawa na ito ay aquaponics setup. Kung bago sa pandinig nyo yung aquaponics methods of farming, ito po ay yung pag-aalaga ng isda at pagtatanim ng halaman sa isang sistema. So yung operation nito, yung kung paano ko ginawa, magkano yung nagastos ko, balikan nyo na lang mga kagaya. Nasa YouTube channel ko yan. Pati yung paggawa ng filtration ng ating aquaponics. So kasi yung dumi ng isda, kailangan ma-process yan para maging nutrient ng ating halaman. So yung process nun ay dadaan sa ating filtration. So ang buhay ng aquaponics at ang ganda ng tanim natin ng halaman ay depende sa filtration na ginawa natin. So kung hindi nyo pa napanood yun, balikan nyo yung mga na-upload kong video, nandun na rin po yun kung paano ko ginawa ang ating filtration. So ang ganda lang ng ating tanim mga kagaya. So ilang puno lang to, 6 na puno ng pipino, pero sobra na to sa aming personal consumption. And nag-ano na rin ako, nagtanim na rin ako ng punla, na panibagong punla kasi para tuloy-tuloy yung harvest natin ng pipino. Tapos ito kasi may tanim din tayong celery. Itong mga celery medyo matanda na. So papalitan na natin to ng pipino din. So nagpunla ako ulit ng mga ilang pirasong pipino. Tatanggalin na natin yung celery para i-ano natin, ipalitan ng pipino. So ang kagandahan ng may tanim tayong pipino kasi partner ng lettuce natin to mga kagaya. Ayan. So kung mapapansin nyo, lapitan mo dito konti. Ayan. Ayan, makikita nyo yung mga leaf miner. So isang indication yan mga kagaya ha, na hindi tayo gumagamit ng pesticides or insecticides. Kasi nga may mga ano tayo sa dahon. So mahirap gamitan to ng insecticides saka pesticides. Kasi nga yung tubig nito pupunta sa ating isda, mamamatay ang ating mga isda. Pag nag-spray din tayo ng mga chemical dito, ito sa baba, ito yung mga freshwater lobster natin. Nandito yung freshwater lobster natin, yung Australian Red Claw. So, hindi talaga tayo mag ng mga insecticides o pesticides. Pero itong leaf miner na to
ay walang epekto to sa ating pipino. Ang wino-worry ko dito yung fruit fly, yung tumutusok dito sa mga bunga. Pag tinusok to ng fruit fly, papangit na siya, masisira yung bunga niya. So ang ginawa namin, nag-order kami ngayon sa online yung pang ano dito, pang balot para hindi siya matusok ng fruit fly. Ang dami pa naman bunga. Ayan. So hindi nakakahinayang kung hindi mabubuo. Maano. Ayan no, kagaya niyan no. Sunod-sunod na yung bunga niyan, pati yung laki niya sunod-sunod na. Oh, ang dami. Ayan. So ito yung marka natin kung kailan natin transplant. March 27 nung transplant natin dito yan. So ngayon, halos 1 month and 1 week. So kung titingnan nyo, ayan yung ugat niyan. Ayan o, ugat. Nakalubog din yan sa tubig. Kasalukuyan may tubig yan kasi gumagana yung pump natin. So flood and drain setup to. Balikan nyo na lang mga kagaya kung paano yung operation nito. Na-upload ko na rin sa aking video yan. So ang kagandahan nito is madaming ibubunga. Hindi tayo nagdidilig. Walang nutrient, solution, kusa na itong mamumunga. Ito yung kagandahan ng ating system. Kung mapapansin nyo, hindi lang yan ang tanim natin. Ayan, may strawberry pa tayo. Ang ating strawberry ay tuloy-tuloy pa rin namumunga. Kahit inabutan na siya ng summer. Tingnan nyo. Ang dami pa rin bunga. Oh. So, bala ko na nga i-trim yan kasi summer na, mag-start na siya Tingnan nyo, patapos na yung season niya kasi may runner na. Ayan o. Ibig sabihin, patapos na rin yung pamumunga niya. So, yun lang mga kagaya na ibida ko ulit sa inyo yung tanim nating pipino dito sa flood and drain setup. Meron din tayo dyan sili. Tingnan nyo. Ayan o. Oh. So, kaya po magpabunga tayo ng halaman dito sa ating system. Ayan, na walang ginagamit na nutrient solution. Kundi, yung pataba lang na nanggagaling sa dumi ng ating isda. So, ito po yung ating fish pond. Ayan, tilapia po ang mga nakalagay dyan. So, sa ganitong sistema, dalawa yung na-harvest natin. Yung alaga nating tilapia and then ang ating tanim na halaman. So, yun lamang mga kagaya. Maraming salamat uli sa inyong panunood. Sana na-inspire ko kayo magtanim ng mga halaman sa inyong bakuran. Kasi hindi lang ito yung ating tanim. Pati may mga tanim din tayo sa container. Yung talong natin, ang daming bunga. Sa container lang yun. So maraming pamamaraan ng pagtatanim, nasa sa inyo na lang yan, kung ano yung lugar nyo, kung saan kayo, kung nasa urban kayo. Mas maganda pag nasa urban, mga ganitong setup ang gagawin nyo. Yung kulang yung lugar nyo, gagawa kayo kahit sa mga bote-bote lang, makapagtanim kayo mga kagaya. So hanggang sa muli mga kagaya, maraming salamat sa inyong panonood. Happy farming!